Hi guys! Today, ang ipe-flex ko sa inyo is my cypress trees, plants, collections. Ayan siya, oh. Teka. Yan. Yan. I-share ko sa inyo yung, hindi naman actually tips. I-share ko sa inyo is kung ano yung naging experience ko ng pag-aalaga sa kanya. Ayan. Yun, hi guys! Ayan, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung collection ko ng cypress. Ito yung area na nandito lahat ng cypress ko. Alam mo kung makakoleksyon, ang dami, no? Ayan, mahilig ako sa cypress. Ewan ko, ma-appeal to sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero bago ako bumili nito, ginugol ko syempre muna kung paanong proper care niya. Akala ko madali. Pero nahirapan ako. Isa to sa maarte na halaman na naalagaan ko. Ayan. So ngayon, share ko sa inyo yung experience ko ng pag-aalaga ko sa kanya. Ayan. Number one, ang gamit ko ditong soil mix is, ayan, aray ko, may langgam. Ipa ng palay. Actually, bulok dapat ha. Kasi pag fresh yung gagamitin is lalanggamin. Nilalanggam siya eh. Ayan. Hinahaluan ko siya ng garden soil or loam soil. Kailangan syempre talaga sa kanya yung fast draining. Although lahat naman ng halaman kailangan ng fast draining. Pero kasi everyday yung dilig na kailangan sa kanya eh. Kaya mas gusto ko yung hindi talaga, yung parang putik. Na tapos pag tuyong-tuyo is parang tumitigas. Parang yung ugat niya is hindi nakakahinga. Ayan. Tapos, ang fertilizer na gamit ko dito is Osmocot lang, yun lang. Tapos, dati naglalagay ako ng hugas bigas. Teka, kukuha lang akong cutter. Ayan. Dati naglalagay ako dito ng hugas bigas. Pero napansin ko, ayan, isa rin yun sa nagkakos ng langgam niya. Kaya, ayun, tinalangan ko na. Tapos nagtry din akong maglagay dito ng, yung bitchin ba? Yun, dinidilig ko rin yun. Hanggang sa, ayun, hindi ko masyadong nakita yung eh. Pero siguro kung dinire-diretso ko, makikita ko yung effect niya. Sa ngayon, mas focus na lang sa pagdidilig sa kanya ng, yan, rainwater. Kasi, ngayon na lang naman nag-uulan eh. Pero yan, katulad ngayon, nakaschedule sila ng dilig ng, kaya yan, rainwater yung dinidilig ko. Ito yung mga tuyo, inaalis ko to eh. Sabi nung binilhan ko dati, pag may nakita kong nagbabrown, agad ikat ko kasi umaakyat daw. Pero sa akin, parang normal lang naman na magkaroon siya ng brown sa may ilalim. Parang feeling ko ito yung old na mga dahon niya or mga, ano bang tawag doon? Needles yung tawag nila eh. Ayun, ayan. Ewan ko, ma-appeal to sa akin eh. Ang ganda, no? Diba? Ayan, pak. Ito lang yung gusto kong, variety ng pine tree eh. Nagtry ako ng, ano ba to? Ng silver, yung silver blue pine ba yun? Silver pine lang yata, silver pine. Wala, nahirapan ako dun. Parang pare-pareho naman ng care yung binibigay ko sa kanila. Pero siya yung bukod tangi na hindi sa akin mag-try. Parang nagsisimula siyang magkaroon ng brown hanggang sa umaakit na kahit na anong gawin ko. So, wala. Tinantanan ko na. Siguro mga nakalima ako nun. Nakalimang puno nun na wala. Puro tegi. Binili ko to sa taga Santa Rosa. Pero nagla-live selling siya in Baguio. Tapos, ayun, siya yung nag-uuwi. Tapos, ayun, pinapa-rider ko lang from Santa Rosa. Tapos ito, dito na yung drop-off sa bahay. Lalakar, yung sedan. Ayan. Ito naman yung Araucaria. Hindi ko alam, parang free lang to sa akin eh. Ang tagal na nito. Yung unang-una akong nag-try mag-alaga ng pine tree, isa to sa finiri sa akin. Liit pa nito, like ito lang, parang ganito lang. Tapos, siguro after 3 years, ganyan lang. Siguro kasi
Kaya hindi siya lumalaki kasi ito lang eh, ang liit lang ng pot na ginamit ko sa kanya. Tapos, ang unti ng ano. Kaya hindi. Depende rin kasi siguro sa ano, yung paglaki niya. Ito naman yung foxtail. Foxtail. Yan, nung kunin ko to is, may tipaklong. Hi, tipaklong. Ayan. Nung kunin ko to, 3 lang yung stem niya. Tapos ngayon, ayan. Hindi ko masabing fast grower to eh. Ayan, may bago na naman siya. Hello there. Ayan. Kasi magkasabay sila eh. Tapos ayan, ganyan lang yung ano niya. Parang moron lumalago lang siya. Ayan, yan lang yung naiiba sa mga ano ko. Tapos ano pa bang share ko sa inyo? Ayun, kailangan niya full sun. Yun, alam naman ng lahat na full sun ng ano, kailangan niya. Hindi ko lang alam kung adjusted na siya dito. Kasi syempre sa highland is malamig. Although mainit yung sikat ng araw, pero malamig yung masalting yung araw, pero malamig yung parang hangin. Ayun. So, tap yung video ko. At nag-temperature chenes tong cellphone ko. Ano daw, needs to cool down before using it daw. Anyway, ang isa ko pang sasabihin is nung summer nilagyan ko siya ng yelo. Yan, pinaglalagyan ko ng yelo dito sa loob ng pot niya. Hanggang sa yon, doon na matunaw. Parang gustong-gusto nila yon yung malamig. Siyempre galing siya sa Baguio eh. Yan, pag summer, nilalagyan ko siya like siguro 2 times a day ng yelo. Or pag hindi yelo, malamig na tubig ang dinidilig ko sa kanya. Hindi ako naniniwala dun sa pag sobrang init daw ng panahon or tanghaling tirek is wag daw didiligan kasi mapapasma. Para sa akin mas kailangan ng halaman ng dilig para ma-refresh sila tapos para medyo malabanan nila yung sikat ng araw na tatama sa kanila. Ayan. Sana mag-thrive kayo kasi ilang meron na ako before na cypress. Pero like mga 8 months okay siya. Then suddenly, ayun na, bigla na lang siyang unti-unti nagpa-brown hanggang sa namatay. Ganon siya. So far naman, ewan ko, medyo siguro huli ko na yung kiliti nila. Sana. Medyo huli ko na yung kiliti nila. Parang everyday lang talaga na dilig. Everyday na dilig lang. Kasi before takot ako sa rat eh. Kasi parang feeling ko irreversible pag nag-root rot. Pero pag yung kulang sa dilig is natutuyo lang. So pag diniligan, feeling ko, ayun, mabubuhay ulit. Pero pag rat, di ba, parang irreversible, parang hindi na siya kayang kasi ugat na eh. Pero, yun ang pinakang takot ko sa lahat ng plants ko is mag-rat. Pinipili ko pang mauhaw sila, matuyo sa uhaw. Kasi, yun. Ayan. Anyway, oras na ng dilig nila. Last week naglagay ako ng, parang carbonized rice. Wala lang. Feeling, matripan ko lang kung ano isiksik ko. Tapos nag-mulch din ako dito ng ng malunggay. Dahon ng malunggay. Kasi may malunggay. Yan, ang daming langgam. Ayan, medyo nabuwal siya nung malakas yung ulan. Kaya medyo, kumiling. Grabe, ang daming langgam. Ano ba yan? Siguro lalagyan ko to next. Ng starkel. Sa langgam yung starkel eh. Ano ba yan? Ito yung isa sa mahirap sa sa halaman pag nilalanggam. Medyo ayoko naman maglagay ng 7. Siguro magta-try ako ng starkel G. Lalagay ko dito sa soil niya. Ayan, oras ng dilig nila ngayon. Ito po yung rainwater ko. Yan, nag-iipon ako. Tapos ayun, although hindi naman kaya lahat ng plants ko i-rainwater eh. By the way, ayan, nakanet nga pala. Ayan yung ko. Dito tumutulo yung tubig galing doon. Ayan, dumadiretso. Tapos yan, dito. Grabe, ang daming langgam. OMG.
Ayan mo, pula pa naman. Ay! Oo nga, dito sa batong pinangtungkod ko. Dami oh. Ano bang gagawin ko sa inyo? Guys, siguro i-sprayan ko to. May 7 ako dyan. Pero hanggat maaari, ayoko mag-7 ng ano eh. Ng mga plants eh. Ayoko mag-spray ng 7. Hindi ko alam ano ba. Ako naman kasi yung lahat ng ginagawa ko sa mga plants ko is ni-YouTube ko lang eh. Tinitingnan ko yung mga mga experts kung anong mga gamit nila. Ito pa. Ito yung tuyo na oh. Akala ko kasi uulan, makulimlim ang panahon kang muna. Ayan. Anyway, ayan. Ayan, tiyaran. Yan, so ayan guys. Sana meron kayong natutunan sa mga shinare ko sa inyong experience ko. Hindi ko kasi masabing tips care tips. Kasi hindi pa rin ako, hanggang ngayon hirap pa rin akong alamin yung talagang needs niya. Medyo nahuli ko yung kiliti niya, pero hindi ko rin sure kasi etong mga bagong to, wala pang 1 year sa akin eh. So, let's see. Ayun, sana nag-enjoy kayo dito sa video ko. Ay, meron pala akong hindi pa na flex na meron pa rin dito. Ang tawag dito, fan yata. Fan cypress. Ayan, na siya eh. Matanda na. At saka kaya ganitong parang kulang-kulang na is because hindi siya masyadong naaarawan dito. Ayan, pero may new growth na. Ayan, dalawa. Nilagay ko dito sa unahan ng entrance itong bahay. Pero may new growth na rin siya eh. Yan, na siya oh. Hindi ko alam kung matanda na o kulang lang sa araw. Kasi siguro naarawan siya dito 2 hours. Compare dito na parang dito eh. Half day, maaraw. Anyways, ayun guys, that's my video for today. Thank you for watching and I hope you will like, share, and subscribe to my channel. Until my next video, bye!